Magandang araw sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kung kayo ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon tayo ng mga activity katulad ng live stream at pag-upload ng mga mahalagang video may kinalaman po sa ating suporta at pagdidibang sa mga gustong pabagsakin ang Marcos administration. So, sa ganitong punto, pag-usapan natin ang nagaganap na rally ng mga kuno na nananawagan ng accountability, transparency, pakulong ang dapat makulong, panagutin ang dapat managot, magbayarin ang mga dapat magbayad. Pero yung mga sinisigaw nila, yan ang po ang kagustuhan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang mahirap lamang ay napasukan ng maling ideolohiya ang kanilang mga paniniwala, ang kanilang mga utak. Kaya ang nangyari, gumagawa sila ng mga activity na nakakaistorbo na, kahit pasabihin pa natin na part po ng kanilang tinatawag na mga human rights, no? Dahil according to Constitution, meron silang karapatan, meron tayong karapatan magpahayag ng discontentment natin sa gobyerno yung mga bagay na hindi po natin nagustuhan. Kaya lang, kawawa itong mga tao na mga nare-recruit sa mga rally dahil sila po ay nalinlang ng kanilang mga leader. Okay? At nagkahalo-halo na, nagkalabo-labo na, mayroong gustong pabagsakin ng Pangulo, magkaroon ng Marcos resign na sinasabi nila, tapos yung kabila naman ayaw i-resign ng ating mahal na Pangulo. Nagkalabo-labo na yung rally ngayon, no, November 30, 2025. At isa pa sa mga nagpapagulo, itong mga supporter ng mga Makaduterte dahil galit ito sila sapagkat nakatikim na naman sila ng panibagong kabiguan sa pamamagitan po ng pag-deny ng 3 appeal ng lead council ng kanilang tatay Dugong, no, na talagang masasabi po natin na masasabi po natin na talagang hindi dinala sa maganda ang ating bansa panahon na siya po ay namumuno. Berdugo nga ang tawag ng mga pamilya ng mga biktima ng kanyang war on drugs, yung extrajudicial killing. That is the reason why naharap siya ngayon sa 3 counts of crime against humanity. Ang mga grupo na nag-organize ng rally ngayon, masasabi natin na hindi po sila nagiging effective. Bakit? Nahaluan po ng maling ideolohiya ang kanilang mga ipinaglalaban. Okay? Hanggang sa umabot na niyayaw-yaw na nila yung mga kapulisan, protector daw po ng mga magnanakaw sa gobyerno, mandato po ng kapulisan panatilihin ang peace and order at saka yung tolerance sa mga gusto pong magpahayag ng kanilang sentimiento laban sa administration. Pero yung nangyayaring November 30 na rally ngayon, patunay na may mga grupo talaga na gumagawa ng paraan upang pabagsakin ang presidente. Nakihalo pa itong mga destabilizers na kung saan identify din po ng ilan sa ating mga kababayan. Madali po kasi natin maunawaan, maintindihan at madiskubre ang kanilang pakay sa mga pananalita po nila at mga panananaw sa entablado. Ang maka-benefits po nito ay itong mga gustong pabagsakin ng administration. At sa mga dilawan naman at mga pinklawan, umayos kayo. Kasi alam nyo kung bakit. Natutuwa na kami dahil sinusuportahan yung presidente Pero hindi nyo alam na mga leader ninyo, ang mga leader ninyo ang nagdadala sa inyo ng kapahamakan. May mga naobserbar ako ng mga politicians na mga nagsalita dyan sa entablado, no, diyan sa inyong 31 movement na 3 trillion, no? Trillion movement ninyo diyan. Umayos kayo kasi alam nyo kung bakit. Baka mapurnada ang mga balak ninyo. Lalong-lalo na po naghihintay kayo ng away, resulta ng away ng mga DDS at saka ng mga pro-government or mga tinatawag na mga loyalista. Aside sa mga Makaduterte, may grupo na nagbabalat sibuyas. Pasensya na kayo. Okay? Nagbabalat sibuyas kayo. Kasi, ang panawagan na po ng inyong mga leader is Marcos resign Samantalang, klaro ang inyong gustong gawin ay pananagutin ang dapat managot. Pero, hinayaan po ninyo
na magkaroon po ng sigaw na Marcos resign? Ito ba yung gusto ng mga Dilawan? Ito ba yung gusto ng mga Pinklawan? Ito ba yung gusto ni Laila de Lima na kung saan nabigyan ng pagkakataon na maupo? Baka mamaya mapurnada yan. Wala kayong bilang mga Dilawan at mga Pinklawan. Masaya kami kasi sinusuportahan nyo ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero tinolerate ninyo ang sigaw na Marcos resign ng mga grupo na umanib po sa inorganisa po ninyo na rally ngayon. At dyan po sa simbahang Iglesia Katolika Romana. Ako, Katoliko ako. Pero kayo na mga pari at saka mga obispo, umayos kayo. Okay? Huwag ninyong lukuhin ang taong bayan kasi sabi ninyo walang Marcos resign. Pagkatapos ngayon hinahayaan nyo magsigaw ang mga tao dyan na Marcos resign. Alam nyo naman na mga Makaduterte ang gusto pong magpa-resign sa ating mahal na Pangulo. Mga Makaduterte po ang gustong iluklok si Sara Duterte sa pagkapangulo. So kayo ngayon dyan ng mga Dilawan, anong gusto ninyo? Pabagsakin ninyo si Sara Duterte, pabagsakin nyo pa rin ang Pangulo? Anong klase yan? Huwag kayo magtago sa kaipokrituhan. Baka mamaya mapunaan ang inyong mga political interests. Sa mga sumali po sa grupo ng nagrarally ngayon, magsuri kayo. Kasi ang mga leader ninyo ginagamit na kayo ngayon Hindi pa kami umabot sa punto na nagtatanong kami kung ano po ang motibo ninyo, ano po ang pakay ninyo, ano po ang interest ninyo. Para ba talaga sa taong bayan ito? Para gusto nyo ba talaga na managot ang dapat managot, makulong ang dapat makulong? Accountability ba talaga ang gusto ninyo? O baka gusto na ninyong kalabanin ang gobyernong ito? O kalabanin ang ating mahal na Pangulo? Huwag kayong magbalat sibuyas kasi alam nyo kung bakit, maliit na lang po kayo na bilang. Majority of the Filipino people, kahit i-combine pa ang mga makakaliwa at mga Makaduterte, hindi po yan makakatumbas sa milyong-milyong bilang ng mga Pilipinong nagkaroon ng liwanag at pag-asa sa pamumuno po ng ating mahal na Pangulo. Ang na-observe ko lang sabi ninyo ayaw nyo ng Marcos resign. Pero bakit tinakayaan ninyo yung mga grupo na nanawagan ng Marcos resign? So, ibig sabihin damay kayo. So, ibig sabihin, itong organizer po ng trillion movement na ito, na pinamumunuan, ng, ewan ko ba, pamangkin siguro ito ng mga Aquino, umayos kayo. Kasi wala na kayong, alam niyo sa totoo lang, kayo-kayo na lang ang nagsusuportahan ang problema kasi, you don't know how to control your crowd. Pinapasok ninyo ang mga Makaduterte pagkatapos sinayaan ninyong bastusin ang Pangulo ng Pilipinas. Pero ganun pa man, walang problema yan kasi gigising naman talaga tayong lahat bukas, including the DDS, na ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos pa rin. Dahil hindi po magtatagumpay ang balak ninyo na siya po ay pababain at sa pilitang alisin sa pwesto dahil nakabantay po ang taong bayan. Kahit nga sa mga militar, wala pong support sa mga destabilization effort. Kahit nga po si Senator Lacson kinausap na mag-withdraw ng support at saka suportahan ng kanilang kung ano man ng kanilang pagrerevolusyon sa gobyerno, tinabla sila ni Lacson. Hindi po sila pinakinggan, hindi po sila pinaniniwalaan, hindi po kinagat ni Senator Lacson ang kanilang mga paanyaya na ang balak ay palitan ng Pangulo at iluklok po sa pwesto in accordance to the rule of succession ang BP Sara nila na walang ibang ginawa kundi ang manira sa gobyerno. Ang rally na ito, masasabi natin na failure sa pagpapatalsik sa ating Pangulo dahil nagbalat sibuyas din yung mga organizer na ito. Pero hinayaan nila na magsisigaw ang grupo ng mga Duterte na Marcos resign. Pag tinanong mo yung mga convener nila, sabihin, hindi po namin gustong pababain ng presidente. Hindi po namin balak na patalsikin ng presidente. Mga balat sibuyas ang mga leader ng nagrarally ngayon. Kahit sabihin pa natin na suportado po ng Pangulo ang rally na ito. Pero hinayaan ng mga ungas na mga organizer itong mga Makaduterteng magsisigaw ng Marcos resign. So ibig sabihin, kagustuhan din ng organizer na ito yung mga sinisigaw ng Marcos resign ng mga Makaduterte dahil both of them naghihintay po kung ano po ang magiging resulta. Malas nyo lang dahil ang taong bayan
ay nagbabantay po kay Pangulong Bongbong Marcos na matapos ang kanyang termino. At isipin ninyo mga kamunting tinig, gusto ko lang sabihin sa inyo, iba po ang PBBM Justice System. Bakit? Simula po na binulgar ng Pangulo ang state sa pamamagitan po ng State of the Nation Address, ang katiwalian, halos 4 na buwan na po ang nakaraan. Pero sa 4 na buwan na yan, sa maikling panahon na yan, nakapag-evidence gathering na po tayo. Okay, ang administration na ito ay nagkakaroon na po ng tinatawag na build-up of cases. Nagkaroon na po ng kaso, recommendation to ombudsman to file case against the corrupt officials sa the Department of Public Works and Highways, and at the same time coming from the legislators group. Okay? So, klarong-klaro po yun na kung saan ay naisumiti na yung kaso sa Sandigang Bayan and issuance of arrest warrant. Sa maikling panahon, ipinakita po ng Pangulo that there is what we call turning of justice in his administration. Hindi po shortcut, hindi po putyo-putyo na mga kaso sa mga sangkot, kundi po dapat panagutin ang dapat managot, pagbayarin ang dapat pagbayarin, makulong ang dapat makulong. Pero ang hindi lang maganda ay may nagsisigaw sa rally na ito na Marcos resign. Kahit karapatan nyo po yan, pero hindi po akma. Taliwas po yan sa mga sinasabi ng inyong mga leader. Ibig sabihin, niloko nyo kayo ng inyong mga leader o niloko ninyo ang inyong mga leader, meaning hindi kayo nagkakaisa.